Mahirap naman talaga, as in mahirap, any business naman. So, minsan magkakamali ka ng assessment mo, malulugi ka. Minsan naman, hindi mo ma-verify yung maayos yung papeles, may kulang pala, hindi mo ma-transfer upon buying. Minsan naman may biglang lalabas na sira ng kotse na hindi mo na-anticipate. So, kailangan talaga muna, aralin mo ng aralin lang ano. Pero unless na hindi ka pa bumibili ng kotse to you never start the business, hindi mo malaman, hindi ka rin matututo kahit na kwentuhan ka ng kwentuhan ng ibang business ng ganyan. Kasi since college, talagang pang extra income ko, kasi medyo matagal ako sa college. So sabi ng parents ko, kailangan muna ako paraan para sa sarili ko. So I started small, one or two cars, ganun. I went to work, sasabay pa na ako isa o dalawang kotse, ganun. And dito kasi, nung since 2 years ago, yung mga friends ko, wala daw silang mapag-investa ng pera. So sabi ko, tayo garahe, tambak lang ng kotse, let's see if it will work. So yun, medyo okay naman kahit papano. Pero syempre, all businesses naman, ups and downs. Pero kung titingnan mo yung yearly, profitable naman siya. Lahat ng call dun sa business na sa akin, sometimes lang I hear opinions from them kung alanganin ako kunyari sa kotse, kung hindi papasok yung presyo, hingi ako ng opinion nila kukunin ko pa rin or not. Ako hands-on, I get the cars, I fix them kung anong needed to be fixable. I'm the one also selling to people para at least walang ibang kausap yung tao. Main source ko ng kinukuha na ng kotse, mostly talaga friends, nare-refer ako. Kasi maganda naman talaga yung pricing na kinukuha ko yung cars. Kasi nagpo-margin lang naman ako kung fast moving naman yung kotse is around 5%, maximum of 10. So, kung kung nakikita ko yung kotse na magtatagal before mabenta, tsaka lang ako magpo-margin ng medyo malaki-laki. Or kung matagal sa pintura, matagal may papagawang part na talagang matagal dadating yung part, doon lang mag-margin ng medyo malaki. For the duration na pagbebenta dun sa kotse for fixing before selling. It's better talaga kung sa buy and sell business, pwede naman magkaroon ka ng tao pero sila taga-takbo ng kotse, taga-paayos, so puro mo lang saan dadalhin. Pero kasi yung decision making on pag, pag sobrang dami yung may opinion kung kukunin o hindi yung kotse, tatagal. And yun din kasi parang binibigay kung, kasi parang services din siya. So if there's someone who's selling their car, ba't nila bebenta sa buy and sell is because wala na silang intindihin. Yung buy and sell na bahala sa lahat. Maybe they don't have time on dun sa mga buyers, or maybe ayaw nila ng stress dun sa mga makukulit. So, when I buy the car, siguro normally kung wala naman major issue yung kotse, 5-10 minutes, access ko lang, bigay ako presyo kung papasok sa kanya o hindi. Then I pay na. Tapos kung may kulang sa documents, para mag-aasikaso, meron ka talagang prefer. Pero ngayon kasi, sa dami ng binabatong unit, kasi merong time din na mahina talaga, parang wala kang mabiling kotse. So ako, wala talagang sala. Pero mas preferably Toyota pa rin kasi yung pinakamadali benta. Kahit na maliit yung margins, yung volume yung habulan. Pero kasi hindi mo talaga mapili, lalo your friends, kung meron silang European or something, aalok sa'yo. Minsan di mo rin sila mahindian kasi syempre, you also want to help them. Kaya they want to buy na new one. 3 buwan na nila sinusubukan ibenta. Kasi sa akin, yung business na yan, parang hindi naman siya to profit only. Kasi if you're only thinking about the profit, it will not roll. Kailangan may natulungan ka, natulungan mo rin yung bibili sa'yo na binigyan mo ng maayos na kotse, walang problema.
So medyo importante rin sa business na you're very honest dun sa pagbibilan mo. Um, alam naman nilang you have to profit kahit na maliit, and dun sa pagbebenta mo, sabihin mo lang yung history lang din ng kotse para at least alam nila fully and mapamaintain nila na maayos. Lahat ng may kita kong flaws ng vehicle, sasabihin ko yun dun sa bumili kahit na hindi sinabi sa akin ng previous owner. Mga end users, meron din minsan sa Facebook, pero mostly friends lang din. Friends yun yung mga kapwa buy and sell. Common na, wala akong common na client. Pinaka-common lang yung mga buy and sell. Kunyari, bagong kuha ko, tambak ako. Yung sa nila, fast break, kung baka kaya yung presyo, kunin nila. Pero with regards on buying a car, minsan meron pumunta sa akin, 16 years old. Meron din yung nag-inquire na 65 years old. Ibili pa rin siya ng kotse. So talagang medyo hindi ko ma-pinpoint. Siguro roughly pinakamadalas is mga 30s or 40s. May clients ako minsan 2 hours, may pagkwentuhan lang sa kotse. Tapos hindi rin naman bibilhin. Pero at least you get the conversation. Pinakamalala akong client, siguro mga 10 days, araw-araw pabalik-balik siya, iba-iba kasama niya. So una niyang kasama yung anak niya, yung next na kasama niya, pinsan niya, pati yung kapitbahay niya parang mga 6-day kasama niya. Tapos pati friends nung anak niya, sinama niya nung mga last day. Ending hindi pa rin niya binili. Mga 5 times ko nilinis yung kotse kasi wala akong bubong sa garahe. So every time na babalik siya, kailangan ko linisin. And yung ending gano'n. So talagang clients is hindi mo masabi. Hindi mo masabi lahat. Any business naman, kailangan talaga sipag. Siyempre, when you start, always, mahirap naman talaga, as in mahirap, any business naman. So, minsan magkakamali ka ng assessment mo, nalulugi ka. Minsan naman, hindi mo ma-verify yung maayos yung papeles, may kulang pala, hindi mo ma-transfer upon buying. Minsan naman may biglang lalabas na sira ng kotse na hindi mo na-anticipate. So, kailangan talaga muna, aralin mo ng aralin lang. Pero unless na hindi ka pa bumibili ng kotse, you never start the business, hindi mo malaman, hindi ka rin matututo kahit na kwentuhan ka ng kwentuhan ng ibang business ng ganyan. So, yung pinakamasakit minsan kasi, before, nagre-rely kasi talaga ako talaga since time before, nagre-rely ako, tunog lang ng makina. So, pupunta ako, pakinggan ko lang ng makina kung tama o mali yung tunog. Tapos iikot ko lang yan saglit, at least mga 2-5 minutes. Check kung kalampag. So, magbabari rin yan from car to car, iba-ibang brand. Pero kasi, ngayon kasi matalino naman eh. So, I bought a scanner. Minsan kahit matinis na tunog na mali, doon mo siya makikita. Pero, hindi ka rin pwede mag-rely sa scanner ng fully. Kasi minsan baliw din yung scanner eh. Ang dami niyang lalabas pero very minor lang naman yung issues. So talagang lang din yung experience, yung wisdom mo. Kailangan talagang medyo lumaki to grow the business. Toyota, any Japanese car naman actually na pang daily, yung pinakamadali benta. Pero sa Toyota, sa lahat ng kotse, Vios talaga. Kasi talaga Vios. Kahit na maliit talaga yung margin mo, talagang yun at yun pa rin talagang hanapin. Lalo na yung mga buy and sell, mostly yun hinahanap nila sa akin. Kung sa profit margin, European cars actually kasi pwede mo talagang buy low, sell high. Kasi magkakalayo yung prices nila eh. So, kahit hindi ka sumunod dun sa pinaka-lowest na pricing, sumunod ka dun sa pinaka-highest, labanan nyo is condition and how to market the vehicle, bebenta naman siya. Yun nga lang, hindi siya ganun kadali. Unlike dun sa mga Japanese cars na siguro 1 to 3 months na bebenta. Siguro minsan may tulog na 6 months, 7 months, to a year. Bawat buy and sell naman, iba-iba siguro profit margins dun sa kasi unlike me, maliit lang yung monthly na
na maintenance. Unlike pagka showroom ka, babayad ka ng tao, ng ahente, upa, tapos yung mga tagalinis mo. So magiging malaki yung overhead nila compared sa amin. It will depend only kung ano yung market mo. Maglo-low budget ka ba, mag-mid budget ka, high value. Pero syempre, ang payo ko for starting is low to mid. Yung high value kasi parang parang stocks din kasi yung kotse. So parang last year, taas ang presyo ng Montero Fortuner, tambak kami parang mga 5. Okay siya hanggang November, nung December biglang bumagsak yung presyo. So may natira sa aming dalawa, talo kami sa dalawa. So ganoon talaga kasi nagbagsak ng parang mga 150,000 yung pricing ng mga kalaban. Yung margin namin is parang nasa 60,000. So maglo-loss ka talaga.